Dear IFM, hello mga idol. Itago niyo na lang ako sa pangalang Amaya. Siyempre, hindi ko tunay na pangalan yan dahil nahihiya akong magpakilala sa inyong lahat. Dahil na rin siguro sa kwento ng buhay ko. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Isa akong bayarang babae. Nagtatrabaho sa bar at katawan ang puhunan. Alam kong alam niyo na ang dahilan ko kung bakit ako napunta sa ganitong mundo. At hindi na rin naman ako nagagalit kapag nauhusgahan ako ng ibang tao. Uy, Amaya, bakit nandito ka? Hinahanap ka ni Madam sa loob ng dressing room. Mamaya na. Pipilitin na naman ako nung magpabook. Ano nga naman kasi ang magagawa mo? Halos ikaw ang paborito ng lahat ng customer. Ano ba kasing ginagawa mo? Prayer reveal naman dyan. Shh! Tamang giling at tungo lang yan. Pero ayoko na ng ganun eh. Hanggang sayaw at patable na lang ako. Sayang naman ang kita. Nagbabagong buhay na ako, Star. Hoy, seryoso ako sa sinasabi ko, bruha ka. Konting ipon na lang, aalis na talaga ako sa lugar na to, no? Sis, gas-gas na yung linya na yan. Ang dami ko nang narinig na ganyan sa eBay. Pero hanggang ngayon, nandito pa rin naman sila. Ang kailangan mo, yung matinding dahilan para makaalis ka. Tulad ng pag-ibig. Pag-ibig? Tigilan mo nga ako. Anong pag-ibig ka dyan? Sino naman na magmamahal sa katulad kong babae? Wala. Mahal ang katawan ko. Pwede pa. Pero yung laman ng puso ko, yung pagkatao ko, sus, asa pa ako. Grabe naman siya. Pahit-hit nga ako ng yosi mo. Ang gwapo, no? Uy, ang gwapo, no? Ha? Yung lalaking tinitignan mo. Yung nasa table 5, diba? Yung may dimples. Type mo, no? Mukha naman bakla. Loka-loka ka talaga. Hindi yan bakla, no? Mahiyain lang talaga. Narinig ko kasi, first time daw niyang pumasok sa mga ganitong bar. Kaya naman pala. Dali, lapitan mo na. Ba't ko lalapitan? Nakita mo namang nandun si Dayan sa table nila. Baka mamaya, pasabihan na naman akong mga agaw. Siya naman yung lalapitan mo eh. Alam mo ba kanina ko pa nahuhuli nakatingin sa'yo? Baka nahihiyang i-table ka. Di hintayin ko na lang na i-table niya ako, diba? Ano ka ba? Ikaw na ang lumapit. Baka yan na yung pag-ibig na hinihintay mo. Ay nako, Star. Ayan ka na naman eh. Sa akin mo ba binabaling ang pagkaatat mo magka-boyfriend ng seryosohan? At isa pa ha, sa pormahan ng lalaking yan, sa tingin mo papatulan niya ako? Ako wag na nga tayong umasa. Nakakamatay yun. Sungit naman ito, para lang mas tumibay ang rason mo para makaalis ka dito eh. Alam mo, kahit walang lalaki, talagang aalis na ako dito, no? Hindi ko sila kailangan para pagtibayin ang rason ko. Kaya kong mabuhay na sarili ko lang ang pinapakinggan ko. Totoo naman yon. Wala akong oras sa lalaki. Sa pag-ibig. Wala akong ibang gusto kundi ang makapag-ipon ng malaking pera. Para naman magawa akong magbagong buhay. Alam ko na sasabihin nyo na kaya ko namang gawin yon agad. Ba't pinipili ko? O pinipili ko pa rin magtrabaho sa bar? Magpakatotoo na tayo dito. Wala nang plastikan. Kailangan natin ng pera para mabuhay. Uy Mars, yung hati mo sa upa ha, huwag mo kakalimutan. Bukas na tayo magbabayad. Andiyan na sa table pati yung para sa kuryente. Iyan ang gusto ko sa'yo eh. Parati kang sakto sa oras. Salamat sis ha. Magbabayad na ako mamaya para sa upa. Sakto at hindi ako makakauwi mamayang gabi.
Saan ka naman pupunta? Magkikita kami ni Douglas mamaya. Overnight sa hotel. Douglas? Yung sugar daddy mong Amerikano? Mismo. Umuwi na siya kahapon lang at magkikita kami mamaya. Kaya nagpaalam muna ako kay madam na hindi ako makakapasok. Kaya naman pala, ayos na ayos ka ngayon eh. Ikaw, papasok ka pa rin ba? Oo naman, sayang yung kikitain ko eh. Kita mo na, hindi mo rin mapanindigan yung pag-alis mo sa bar. Kasi, manghihinayang ka lang sa kikitain mo. Kasi gusto kong sobrahan yung ipon ko. Anong oras ka ba uwi bukas? Baka mga gabi na rin. Uy, magninis ka ha. Tsaka itong sahig, pakilagyan ng Star Wax para ang kitab ay to the max. Oo na. Sige na, enjoy ka na dyan. Salamat! Bye! Mwah! Mwah! Uy, ang ganda ng bahay mo ha. Salamat. Mag-juice ka muna. Salamat ha. At salamat din pala sa ginawa mo kanina. Buti na lang nandun ka. Dahil kung hindi, baka pinilit pa ako ni madam na ibok ng matandang manyak na yun. Wala yun. Nakikita ko rin naman kasing ayaw mo talaga. Pero ang gastos nga lang ng ginawa mo. Dahil sa binok mo na ako, kailangan mong bayaran yung gabi ko. Ikaw na ngang tinulungan ko sa manyak na yun. Pagbabayarin mo pa ako dahil lang sa sinabi kong nakabook ka na sa akin. Ganun talaga sa buhay. Pera pa rin ang mahalaga. Sa bagay. Sige mamaya. Pero baka naman may discount. Pinagtanggol naman kita eh. O sige, walang problema. Siguro mga 10% discount. Okay. Sige, malaki na rin ang 10%. Wala ba akong gagawin na kahit na ano? Dinala mo ko din sa bahay mo eh. Ha? Wala. Huwag kang mag-alala. Safe ka sa akin. Hindi ako mahilig sa mga one night stand na yan. Bakit napapadalas ka dun sa bar namin? Siyempre, para uminom. Saka nandun din kasi ang barkada ko. Alam mo na, kailangan makisama. Ibig sabihin, alak lang ang pinunta mo dun, hindi babae. Bakit naman? Siguro, may girlfriend ka no? Anong girlfriend ka dyan? Wala no. Single ako. Pero hindi ibig sabihin pwede na ako mambabae. Ayoko nang ganun. Ikaw, may boyfriend ka na ba? Walang may gustong mag-girlfriend ng tulad ko no. Nakakapagtaka nga na kinakausap mo pa ako. Hindi ka man lang ba nandidiri sa akin? Uy, grabe ka naman. Kahit anong trabaho ng tao, karapatan pa rin nilang respetuhin. Wow! Nakakatuwa ka naman. Alam mo, sana dumami pa yung mga katulad mo. Okay, dito medyo kinain ko ang salita ko. Si Benj pa lang kasi ang unang lalaking trumato sa akin bilang babae. Kahit na alam niya ang trabaho ko, nirespeto niya ako. Kaya ayun, nauwi ang lahat sa pag-iibigan. Mantakin niyo yun, may nagmahal sa isang mababang uri na tulad ko. Hi, babe! Oh, babe. Oh, aga mo naman dito. Namiss kita eh. Sige, pasok. Hindi ka pa pala nakakapag-ayos ng mga gamit mo. Ngayon ka lang ba nakauwi? Hindi. Kagabi pa. Natulog lang muna ako dahil sobrang antok na ako. Ngayon pa lang ako nag-aalis ng mga gamit sa maleta. Alam mo, tulungan na kita. Ba't kagabi ka lang nakauwi? Diba, sabi mo nung Friday dapat? Ay nako, nagdrama na naman kasi si mama. Minsan na nga lang daw kami magkasama, tapos aalis daw ako agad. Kaya ayun, pinagbigyan ko na lang. Total naman, next week pang balik ko sa office. Sobrang namiss ka nga talaga ng mama mo. Buti pinauwi ka pa dito sa Maynila. Kahit naman hindi, uuwi pa rin ako. Siyempre, nandito ang trabaho ko eh. Yung papa mo, di ba hiwalay na sila? Oo. Dumaan din naman ako sa kanya. Dapat nga may dinner kaming tatlo, kaso si mama, ayun, galit pa rin. Galit pa rin kay papa hanggang ngayon.
Dahil sa pambababae ng papa mo. Oo. Sinusubukan kong pag-ayusin sila pero parang imposible nang mangyari yun. Maasa ka pa rin ba na magkakabalikan silang dalawa? Oo naman. Di na kasi ako galit kay Papa eh. Okay na kami. Bale, doon na lang sa naging kabit niya. Ha? Bakit naman? Kasi dapat, inalam muna niya kung may masisira siyang pamilya bago kumabit sa lalaki. Saka hindi man lang siya namili, sa may edad pa. Halata naman na may responsibilidad na yun. Baka naman may dahilan kung bakit niya nagawa yun. Parang ako, di ba? Nagtatrabaho ako sa bar kasi kailangan ko. Hindi ka naman nakikikabit sa asawa ng iba, di ba? Sa bagay, ayoko nga magpabook eh. Oo nga pala. Babe, maaga ako aalis ha. May practice pa kasi kami. Anniversary kasi ng bar ngayon. May gagawin kaming show sa katapusan. Sige. Pero pwede bang umalis ka na dyan sa trabaho mo? Kahit hindi mo sabihin, gagawin ko talaga yun. Bukod sa gusto ko magkaroon ng bagong buhay, gusto ko rin na, maipagmalaki mo ako sa iba. Para naman hindi nakakahiya. Maghahanap na lang ako ng ibang trabaho para may pera ako. Kahit hindi na. Paano hindi na? Ako nang bahala sa'yo. Magsama na tayong dalawa. Teka, sigurado ka ba dyan? Baka naman nabibigla ka lang. Paano kung malaman ng mama mo na may kinakasama ka dito? Na dating escort girl. Sa tingin mo ba matutuwa yun? Hinay-hinay lang. Mabait si mama at tulad ko, hindi rin yun nang huhusga. Siyempre, alam kong magugustuhan ka naman niya. So, may balak kang ipakilala ako sa kanya? Oo naman. Hindi pwedeng hindi. Girlfriend kita at balang araw magiging asawa ko. Kaya dapat ngayon pa lang, kilala ka na nila. Sa totoo lang, ayokong ipakilala ko ni Benj sa pamilya niya. Alam ko na kasi ang mangyayari. Alam kong doon mag-uumpisang magbago ang lahat sa amin. At natatakot ako na baka yun din ang maging dahilan para mas makita ko o mas ma-realize ko na hindi ako bagay sa mundo niya. Natuloy nga ang desisyon namin ni Benj na magsama na. Medyo kinakabahan pa nga ako kasi syempre parang magiging mag-asawa na kami nun. Buong buhay ko pa naman, nasanay ako na sarili ko lang iniintindi ko. Na wala akong pakialam sa iba. Pero heto, pumayag na sumama sa isang lalaki na akala ko isang pangarap lang. Nakakilig naman. Parang tulad lang sa mga napapanood ko sa pelikula. Pag-ibig! Sira, parang kang timang dyan. Nakakakilig kasi. Aminin mo, miski ikaw, di ba? Hindi makapaniwala na merong isang Benj na darating sa buhay mo. Sa bagay. Girl, magiging misis ka na ngayon. Sira, anong misis ka dyan? Hindi pa naman kami ikakasal, no? Ano ka ba? Ganun na rin yun, no? Magsasama na kayo sa isang bahay. Di mag-asawa na rin kayo. Galingan mo ha. Sa lahat ng bagay. Ewan ko sa'yo. Huwag mong kalimutan tong Shield Bath Soap ha. Yan ang ipagamit mo kay Benj dahil may 24-hour germ protection. Galit sa sakit, may malasakit. Recommended ng Philippine Nurses Association. Salamat ha. Pakilagay na lang dyan. Kailan ka palang ipapakilala sa mga magulang niya? Next week yata. Uwi kami sa Cavite. Naku, dapat ngayon pa lang. Mapaghandaan mo na yung mga dapat mong suotin. Maganda ka ng mga susuotin mo, girl. Alam ko naman yun. Ang hindi ko lang alam kung paano ko paghahandaan yung pag tinanong nila ako kung ano yung trabaho ko. Di sabihin mo, naghahanap ka pala ngayon. Huwag mo nang banggitin yung tungkol sa bar. Sigurado naman akong maiintindihan ni Benj yan. Konting, alam mo na, pagsisinungaling lang. Paano pag nalaman nila? Di hayaan mo na lang. Ang mahalaga naman, nakaalis ka na sa ganung mundo. At sigurado ako na kahit anong mangyari, hindi ka papabayaan ni Benj. Mahal ka nun eh. Sa bagay.
Ay, teka lang, may tumatawag ha. Uy, kunin ko lang yung iba mong gamit sa baba ha. Sige, salamat. Hello? Sino to? So, nagbago ka na pala ng number. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Paano mo naman nalaman? Hiningi ko sa manager nyo. Pumunta kasi ako sa bar nyo. Ang sabi niya, umalis ka na raw. Teka nga, nasan ka na ba? Magkita naman tayo. Ayoko. Dodoblein ko ang bayad ko. It's just, namimiss lang kasi kita. Alam mo, kahit triplehin mo pa, hindi ako sasama sa'yo. Kaya please lang, wag mo na akong guguluhin pa ha. Nagbabagong buhay na ako. Tapos na akong ilako ang katawan ko sa mga katulad mo. Bye! Oh, anong nangyari sa'yo? Wala. May tumawag lang na nakakabwisit. Ayos ka lang? Oo, ayos lang ako. Nagbuhay prinsesa ako kasama ni Benj. Lahat ng gusto at kailangan ko, binibigay niya. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal niya para sa akin. Pero nung nagplano na talaga siyang ipakilala ako sa pamilya niya, kinabahan na naman ako. Kinutuban na may hindi magandang mangyayari. Ready ka na ba, babe? Kinakabahan ako ng sobra eh. Alam mo, wag na lang muna kaya ngayon. Relax ka lang. Iniisip ko kasi, baka hindi nila ako magustuhan. Baka mamaya hindi nila ako tanggapin na girlfriend mo. At sabihin nila sa'yo na, hiwalayan mo na lang ako. Teka, sa tingin mo ba, gagawin ko yun? Ewan ko. Baka oo, baka hindi. Ewan ko. Uy, syempre hindi. Mahal kita, kaya wala kang dapat ikatakot. Paano kung mangyari talaga yung sinasabi ko? Syempre, ipaglalaban kita. Walang pwedeng pumigil sa akin, no? Kaya pwede ba? Ha? Mag-relax ka na. Ay, okay. Sige, pasok na tayo. Amaya, welcome to our home. Wow, ang laki naman ng bahay nyo. Nakakalula. Huwag kang mag-alala, magkakaganito rin tayo. Mama. Ay, sa wakas, nakarating ka na rin. Na-traffic po kasi. Ay, parati naman. O teka, ito ba ang girlfriend mo? Ma, si Amaya po, girlfriend ko. Maya, mama ko. Hello po. Hello, Iha. Ang ganda-ganda mo naman. Thank you po. Si Papa po. Ayun, palabas na. Bench. Pa, si Amaya po, girlfriend ko. Hello, Amaya. Magandang gabi po. O siya, tara na at maupo. Kanina pa naghihintay ang pagkain. Kaya naman pala ayaw mo na sa akin. Dahil ang anak ko naman pala ang next target mo. Wag nga dito, Fred. So ano? Hindi ka ba nakontento sa akin kaya kay Bench ka naman dumidikit ngayon? Sigurado akong magaling ang anak ko. Nagmana yun sa akin eh. Bakit ko nga ba sinasabi sa ito? Of course, alam mo na ang mga bagay na yun. Mahal ko si Benj. At yung sa'yo, wala lang yun. Pera-pera lang ang namamagitan sa ating dalawa. Kaya please lang, tantanan mo na nga ako. Wag na wag mong sasabihin ang lahat kay Benj. Nakikiusap ako sa'yo. Sige, papayag ako. Sa isang kondisyon. Ano? Titikman pa rin kita kung kailan ko gustuhin. Ang bastos mo talaga. Ayaw mo? Eh di sasabihin ko na lang kay Benj. Ha? Ano po yun? Babe. O anak, nandyan ka na pala. Kinakausap ko lang kasi itong si Amaya. Balak pala niyang magtayo ng negosyo. Ang sabi ko, pwede ko naman siyang tulungan. Pwede ako mag-invest. Opo pa. Nagbabalak talaga tong si Amaya para hawak niyang oras niya. Mukhang magandang idea yan.
Hindi pa naman sigurado eh. Baka nga magbago pa yung isip ko. Basta kung ano man ang maging desisyon mo, sabihan mo lang ako ha. Salamat po. Sa takot ko, pumayag ako sa gusto ni Fred. Sabi ko, isang beses lang. Kaya sige na, pagbibigyan ko na para matahimik ito. Hindi na ako nagtangkang magsabi ng totoo kay Benj. Bakit pa? Para masira kami? Para pandirihan niya ako? Para mas lalong masira ang pamilya nila? Huwag na lang. Kung kayang ilihim, ilihim na lang. Kesa naman sa magulo pa ang magandang relasyon naming dalawa. Umuwi ka na. May gagawin pa ako. Ako rin pala. Teka nga, makatayo na. Magbibihis lang ako. Magkano nga ulit? Ano, tulad ba ng dati? Oo. O ayan, sa susunod ulit ha. Teka, usapan natin. Isang beses lang. Ano sa susunod ulit? Isa gusto kong umulit eh. Anong problema doon? Anong problema? Si Benj. Kapag nalaman niya to, malaking problema yon. Eh di wag nating sabihin. Hindi natin to pwedeng ilihim habang buhay. Eh di sabihin natin. Ano ba, Fred? Oy, biro lang. Masyado ka namang seryoso. Oo na, ito na yung huling beses. At wala kang sasabihin kay Benj. Eh ikaw, anong gagawin mo? Wala ka nang pakialam dun. Baka nakakalimutan mo na anak ko ang pinag-usapan natin dito. Umalis ka na nga. At seryoso ako sa sinasabi ko. Ito ang una at huli na may mangyayari sa atin. Ayoko na. Umalis na ako sa mundo ko dati. Kaya please lang, wag mo akong piliting bumalik doon. Hi babe. Hi. Ba't nandito ka? Wala ka bang pasok? Nag-half day lang ako. Saan ka galing? Ba't ngayon ka lang? May pinuntahan lang ako. Oh, sino kasama mo? Si Star? Oo, ikakasal na kasi yun. Kaya ayun, nagpapadulong maghanap ng mga kung ano-anong kailangan sa kasal niya. Teka, bakit ka pala nag-half day ka? Oh, bakit may mga pagkain dyan? Ikaw ba'y nagluto? Oo, surpresa ko yan sa'yo. Happy first anniversary, babe. Ay, oo nga pala. Sorry, babe. Ay nako, okay lang. Ano ka ba? Walang problema sa akin yun. Pero syempre, maliban dyan, may isa pa akong sorpresa para sa'yo. Actually, dapat hindi sa ganitong paraan. Kaso naisip ko, mga simpleng bagay lang ang gusto mo. Ha? Anong ibig mong sabihin? Teka, anong ginagawa mo? Ba't ka lumuluhod? Hoy, tumayo ka nga dyan. Mahal na mahal kita, Amaya. At wala na akong ibang gustong makasama, kundi ikaw lang. Benj. Will you marry me? Mga idol, nung nag-propose sa akin si Benj, ang daming tanong na dumaan sa isip ko. Magkahalong mga emosyon ang naramdaman ko. Pero sa bandang huli, sinabi ko sa kanyang, hindi pa ako handa. Tinanggap naman niya yon ng buong puso. Ang sabi, handa daw siyang maghintay. Pero ang totoo niyan, wala akong lakas ng loob na magpakasal sa kanya dahil sa ginawa ko. Sa isang malaking sikreto ko. Gusto kong sabihin sa kanya pero hindi ko alam kung paano. Hindi ko alam kung saan ako magsasalita. Paano ko sasabihin? Anong salita ang una kong sasabihin? Kailan ako magsasabi? Ang gulo. Kaya sana mga idol, matulungan niyo ako sa problema kong ito. Nagpapasalamat, Amaya.